What's up guys? Ito ang legendary anime One Piece, episode 1134. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Nagpatuloy ang storya sa flashback ni Kuma, kung saan muling nagdulot ng matinding destruction si King Bekori sa Sorbet Kingdom. Narito si Kuma, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang lahat ng tao dito. Sinubukan siyang pigilan ng mga tao dahil sobra-sobra na ang ginawa ni Kuma at delikado na ito para sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin si Kuma sa pagliligtas ng mga tao. Habang si King Bekori ay masaya dahil nagtagumpay ang plano nila, sinabi pa niya. Sasaya ang mga Celestial Dragon dito, dahil inuubos ko na ang basura sa islang ito. Pero natigil si King Bekori nang malaman niyang napakaraming nagpoprotesta sa labas ng kanyang kastilyo. Nagsisigawan ang mga tao sa galit dahil sa kasamaan at kalupitang ginagawa niya sa sarili nilang bayan. Inutusan ni King Bekori ang kanyang mga sundalo na pumatay para matakot ang mga tao, kaya agad nila itong ginawa, na lalo pang nagpatakot sa lahat. Pero may isang halimaw ang biglang sumulpot sa likod ng mga tao. May dala itong matinding galit para sa kanila, si Kuma, na bumulusok pababa na may intensyong durugin silang lahat. Habang naiwan si Bonnie sa simbahan, sobrang nag-aalala siya sa kanyang ama. Si Kuma naman ay matagumpay na nakapasok sa kastilyo ni King Bekori at naubos niya ang lahat ng sundalo nito. Nagmakaawa si King Bekori at inalok pa si Kuma ng malaking lupang titirahan. Pero sobrang napuno na si Kuma sa kawalang hiya ang ginagawa ni Bekori. Dito, nakakuha ng tsansa si King Bekori at sinubukang barilin si Kuma, pero hindi ito tumalab, hanggang sa maubusan na siya ng bala. Binalaan siya ni King Bekori. Malaki ang parusa mo kapag sinaktan mo ang hari. Hindi ito hahayaan ng world government. Pero dumiretso pa rin si Kuma, handang patayin si King Bekori. Isang malakas na atake ang pinakawalan niya, halos mawasak ang buong kaharian. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang Solo Revolution ng Sorbet Kingdom. Dumating ang balitang ito sa pinakatuktok ng world government, kung saan nalaman ni Saturn na iba na ang hari sa Sorbet Kingdom. Napatanong si Saturn, sino ang pumalit sa hari? Lumipat ang kwento kay Kuma, kung saan tinanghal siya ng mga tao bilang bagong hari ng Sorbet Kingdom. Naging hari si Kuma dahil hindi niya matanggihan ang mga kahilingan ng kanyang mga kababayan. Sa simbahan ni Kuma, masayang nag-uusap ang lahat. Ngunit napatanong ang isang matanda, nasaan si Bonnie? Sinabi ni Kuma na nag-e-ensayo ito. Pero nagulat si Kuma nang makita niyang wala si Bonnie doon. Biglang may isang babaeng patakbo-takbo, at nagulat ang mga tao. Wow! Sino ang magandang babaeng yan? Kamukha ni Genie. Nagulat si Kuma at inakala niyang si Genie ang nakita niya. Pero lumapit ang babae at nagsabing, bakit mukhang gulat kayong lahat? Nag-training ako, dahil sabi ni Papa, pag nag-10 years old ako, maglalayag na kami sa karagatan. Nagtaka sila kung bakit tinawag ng babaeng ito na, tatay, si Kuma. Kaya nagtaka rin si Kuma sa mga reaksyon nila. Tumingin ang babae sa sarili niya, at nagulat siya. Bigla siyang bumalik sa pagiging bata dahil sa gulat. Laking gulat ng lahat nang makitang si Bonnie pala ito. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi na kinaya ni Kuma ang emosyon, kaya hinimete siya. Dito nila nalaman na nakakain pala si Bonnie ng devil fruit. Nagtaka sila kung anong klaseng devil fruit ang kinain niya. Sinubukan ulit ni Bonnie na tumanda, pero wala na, hindi na niya alam kung paano niya ito nagawa kanina. Natigil ang usapan nila nang may kumatok sa pinto, hinahanap si Kuma. Isa sa mga kasama nila ay napasigaw. Tingnan mo, Kuma, naging matanda ang anak mo. Pero hindi nila alam na nakausap na pala ni Bonnie si Bulldog, ang dating hari ng Sorbet Kingdom. Sinabi nito na may importante siyang sasabihin kay Kuma. Bigla siyang sumigaw, yang hawak niya, siya ang nanay ko. Siya ang dating reyna ng Sorbet Kingdom. Agad na nagsorry ang dalawa dahil sa katangahan nila. Nang marinig nila ang balita mula kay Bulldog, nagulat sila, pinakalat sa buong mundo na kinuha raw ni Kuma ang trono sa pilitang paraan, at winasak niya ang buong Sorbet Kingdom. Sinabi ni Bulldog, kagagawa nito ng world government. Dagdag pa niya, may mga warships na paparating sa isla nila, kaya sobrang kinabahan silang lahat. Kaya naman sinabi ni Kuma, gagawin ko ang lahat para protektahan kayo, kaso, tinuturing na akong kriminal ng mundo.
Hindi na ako pwedeng manatili dito. Kaya binilinan niya si Bulldog. Kung ano man ang mangyari, kunin mo ang trono mula sa akin. Biglang naging matanda ulit si Bonnie, kaya binilin din ni Kuma ang anak niya sa dating hari. Agad namang pumayag si Bulldog. Lumapit si Kuma kay Bonnie at malungkot na sinabi, "Anak, pag nagkahansa ako na bumalik, gagawin ko agad. Kaya magpakabait ka sa kanila, ha? At huwag kang makulit." Ngunit sinabi ni King Bulldog, "Ang kausap mo, si nanay ko. Siya ang dating reyna." Inulit-ulit ito ni Kuma kay Bonnie. Kaya sumagot si Bonnie, "Saan ka pupunta? Malulungkot ako pag wala ka." Sumagot si Kuma, "Para protektahan ka, at ang mga tao dito. Kailangan kong umalis." Yamakap lang si Bonnie sa kanya at umiyak. Pagkalipas ng ilang araw, sinalubong na ni Kuma ang paparating na mga warships. Lumalabas, buhay pa pala si King Bekori, at kasama niya ang 3 battleships, pasugod sa Sorbet Kingdom. Agad sumugod si Kuma, at nagbigay siya ng isang napakalakas na atake, sa isang iglap, wasak ang 3 warships. Pagkatapos nito, tumakas si Kuma sa karagatan. Ipinatong siya sa Pirate Wanted List, at dahil sa lakas at tibay niya, pinatungan siya ng napakataas na bounty. Habang si Bonnie naman ay nasa pangangalaga ng dating reyna, matindi pa rin ang lungkot niya dahil namimiss niya ang kanyang ama. Ngunit sinabi ng reyna, "Ang tatay mo ay bayani nating lahat." Pero sumigaw si Bonnie, "Wala akong pake, tatay ko siya." Sabay sigaw pa niya, "Kapag nag 10 years old ako at gumaling sa sakit, magiging pirata din ako." Simula noon, kung saan-saan na napadpad si Kuma para maghanap ng gamot para sa kanyang anak. Sa kanyang paglalayag, nakatagpo siya ng mga taong gustong kunin ang ulo niya kapalit ng malaking bounty. Kahit anong klima, kahit anong parte ng mundo, nilakbay ni Kuma lahat, mahanap lang ang lunas. Ngunit bawat gabi, matinding lungkot ang nararamdaman niya. Kahit saan siya magpunta, wala pa ring solusyon para sa sakit ni Bonnie. Sobrang natakot si Kuma, baka mamatay ang kanyang anak. Isang umaga, nakita siya ng Revolutionary Army. Masaya siyang sinalubong ng mga ito. Sabi ni Dragon, "Ang daming nangyari sa mga araw na hindi tayo magkasama. Naging hari ka, naging tyrant ka, at ngayon, pirata ka na naman." Sumagot si Kuma, "Oo nga. Para na nga akong ibang tao." Pero sabi ng isa nilang kasama, "Wala kahit sinong maniniwala sa mga balitang pinakalat nila tungkol sa'yo." Sumingit si Betty at nagtanong, "Ano, Kuma, gusto kong maging captain ng Eastern Forces." Nagtaka si Kuma kung bakit siya tinatanong ni Betty. Sumagot si Betty, "Dahil sabi ni Dragon, hanggat hindi ikaw mismo ang nagsasabi ng posisyon na yun, ay mananatiling bakante, bilang respeto sa honor ni Genie." Agad namang pumayag si Kuma. Kaya sobrang natuwa si Betty. Sabay sabi ni Dragon, "Si Sabo at Koala ay gusto ka rin makita. Mabilis at patuloy ang paglalakas nila." Sagot ni Kuma, "Napakasaya nyo. Masaya talaga kapag magkakasama tayo. Nakikita ko na rin ang mga nangyayari sa mundo, at napapaisip ako kung anong gagawin mo, at kung paano ka mag-iisip kung nandito ka pa. Sobrang gusto kong bumalik sa inyo." Pero sumagot si Dragon, "Gusto kitang makausap, tungkol kay Bonnie. Alam mo ba ang scientist na si Dr. Vegapunk? Dahil sa insidenteng nangyari, lilipat siya ng laboratory. Siya ang tipo ng taong sobrang hirap makita at makaharap, pero ngayon ay mababa ang security sa paligid niya." Nabigla si Kuma at agad na nagtanong, "Sinasabi mo bang alam niya ang gamot sa sakit ng anak ko?" Sumagot si Dragon, "Oo, sa tingin ko, alam niya kung paano solusyonan yun." Lalong nabigla si Kuma. Muling nagsalita si Dragon, "Kakaibang tao si Vegapunk. Sobrang driven sa mga mithiin niya at mapagkakatiwalaan. Dapat mo siyang makilala at makita." Agad na nagpaalam si Kuma at nagpasalamat kay Dragon, dahil muntik na siyang sumuko, pero binigyan siya muli ng pag-asa. Sabay pangako ni Kuma, "Kapag gumaling si Bonnie, gusto ko makasama ulit kayo." Sumagot si Dragon, "Hayaan mong dalhin tayo ng hangin ng kapalaran, kung saan tayo nararapat, kaibigan." Kaya nagpatuloy si Kuma at paulit-ulit niyang inuulit sa isip ang mga salitang binitawan ni Dragon. Pumunta agad si Kuma kay Bonnie, at nang makita niya ito, binubugbog ni Bonnie ang isang lalaki. Nilapitan siya ni Kuma at tinanong, "Okay ka lang, anak?" Sumagot si Bonnie, "Okay ako, Papa. Lumalakas ako. Ready na akong maglakbay sa karagatan." Ngumiti si Kuma at sinabing, "Ayos, Terra, maglakbay tayo sa karagatan, anak."
Nagulat si Bonnie at natuwa ng sobra. Dinala ni Kuma si Bonnie sa Navy Laboratory, at laking gulat ni Vegapunk sa laki ng katawan ni Kuma. Pero mas nagulat din si Kuma sa laki ng ulo ni Vegapunk. Nilapitan ni Vegapunk si Bonnie, at sa isang tingin lang, alam na niya ang sitwasyon. Sabi niya, "Good job, dahil nalimitahan ninyo ang pagkalat nito." Agad tinanong ni Kuma, "Ano sa tingin mo?" Kumpiyansang sumagot si Vegapunk, "Nagagamot yan." Nagulat si Kuma, at sobrang natuwa si Bonnie. Paliwanag ni Vegapunk, meron siyang teknolohiyang hindi pa alam ng mundo pagdating sa panggagamot. Pero mahabang oras at napakalaking gastos ang kakailanganin dito. Ngunit biglang nagulat si Vegapunk nang makita sa DNA na isa palang Buccaneer si Kuma. Kaya napatigil siya at nervyosong sinabi, "Hoy, alam mo bang nagtatrabaho ako para sa world government?" Sumagot si Kuma, "Alam ko, pero may tiwala ako kay Dragon. At ano bang pinagkaiba ng dugo ko sa iba?" Sagot ni Vegapunk, "Wala akong gaanong sample para maipaliwanag sa iyo. Pero matagal na akong naghahanap ng taong pagbabasehan ng clone soldiers, at eksakto ka roon. Kapag pumayag ka na mag-donate ng dugo at i-base ang mga clone sa iyo, wala ka nang kailangang bayaran para sa paggagamot kay Bonnie." Sagot ni Kuma, "Hindi ko tatanggihan yan para sa anak ko. Pero pwede ko bang malaman, anong gagawin ninyo sa mga soldiers na kamukha ko? Magtatrabaho ba sila para sa Navy?" Sagot ni Vegapunk, "Oo, tama ka. Pero huwag kang mag-alala, gagawin silang mga bayani, mga clone soldiers na magliligtas ng mahihina." Masaya si Vegapunk dahil napakaganda ng basehan niya, malakas ang katawan at lahi ni Kuma. Kaya sinabi niya, "Don't worry, magiging tagapagligtas ang mga clones mo." Ngumiti si Kuma at sinabing, "Sabi ni Dragon, kakaibang tao ka daw. Sobrang driven sa mga mithiin mo, at sobrang trustworthy." Natulala si Vegapunk sa narinig. Sabi pa ni Kuma, "Mga clone soldiers na kamukha ko, at nagal iligtas ng mga tao, siguro, may kwenta na rin ang pagkapanganak ko sa mundong to." Pero babala ni Vegapunk, "Sigurado akong magagalit si Dragon sa pinagkasunduan nating to tungkol sa clones." Pero buong tapang na sagot ni Kuma, "Pero para sa anak ko, wala akong pake, kahit ikaw pa ang demonyo." Nagpatuloy ang storya sa nagyayelong laboratory ni Vegapunk, at sa harap nito ay si Kizaru, seryosong nakatitig dito. Pumunta si Kizaru sa laboratory at inabutan niya roon si Kuma at si Vegapunk. Naglabas si Kizaru ng Denden Mushi sabay upo, kaya inakala ni Vegapunk na normal lang ang usapan. Kaya nagsalita si Vegapunk, "Nahihirapan ako sa sobrang dami kong idea kada segundo." Pero nabigla siya sa naging sagot ni Kizaru. "Madami kang ang idea, pero nakalimutan mo na kung ano ang meron dito sa laboratory mo." Lumabas na napakarami palang surveillance cameras sa kanila, kaya agad nakikita ng world government ang nangyayari sa loob nito, kagaya ng pakikipag-negotiate niya sa isang pirata. Kaya tinanong ni Vegapunk, "So, anong mission mo dito, Kizaru?" Sumagot si Kizaru, "Narinig nilang lahat ang usapan niyo ni Kuma, at hindi ito maganda." Kaya naman nagalit si Vegapunk at sinigawan si Kizaru. "Ayan na naman ang side mo niyan, Kizaru. Ayoko sa side mo niyan." Humingi ng tawad si Kizaru, habang isang batalyon ang nasa labas ng isla. Sabay bukas niya ng Denden Mushi, at agad nagsalita si Elder Saturn. Tinawag niya si Vegapunk at sinabi, "Kahit na perpektong clone si Kuma sa mga soldiers na gagawin mo, isa pa rin siyang pirata na may napakataas na bounty. Sigurado akong masisira ang reputasyon ng Marines kapag sa kagaya niya ibinase ang ating mga soldiers." Sumagot si Vegapunk, "Hindi na mahalaga yon. Kapag naging successful ito, madaming buhay ang maliligtas." Sumagot naman si Saturn, "Tama. Kapag nagtagumpay ang proyekto mo na yan, magkakaroon tayo ng mas malakas na puwersa at kapangyarihan." Kaya agad gumawa ng kondisyon si Saturn kay Kuma. Sinabi ni Saturn na kailangang sumali si Kuma sa Seven Warlords, dahil kulang ito ng isa matapos pabagsakin ni Fire Fist Ace ang isa. Maging human weapon si Kuma. Dito nagulat si Vegapunk at Kuma, dahil ibig sabihin pati si Kuma mismo ay gagawing robot. Hindi sang-ayon dito si Vegapunk, dahil napaka-brutal nito at hindi na tama. Pero hindi makaimik si Vegapunk sa harap ng isang elder. Ang pangatlong kondisyon, kailangang tuluyan ng iabandona ni Kuma ang kanyang utak at free will, para walang tsansang magtraidor siya sa world government. Nabigla maski si Kizaru,
Hindi na kinaya ni Vegapunk at nagsisigaw. Saglit lang, Saint Saturn. Hindi ba death sentence na ang sinasabi mo? Dahil ba ito sa ibang warlords na hindi nakikinig sa utos mo? Isang cyborg na walang sariling desisyon at kaluluwa? Napaka-brutal nun. Sinasabi mo bang maging mamamatay tao ako? Napatayin ko si Kuma. Sumagot si Saturn, wala kang karapatang makipagtalo sa akin. Isa ka lang tuta ng world government. At ang tatlong kondisyong ito ay kailangan para mailigtas ang anak ng isang kriminal. Kung hindi siya pumayag, hindi tayo gagastos ng pondo para sa buhay ng walang kwenta niyang anak. Nanginginig si Vegapunk at sinabing hindi niya kayang gawin ang ganung walang awang bagay. Pero nagulat siya nang biglang magsalita si Kuma. Gusto kong gawin mo ito, Vegapunk. Sinabi ko na gagawa sila ng mga imposibleng rason para hindi ko mailigtas ang anak ko. Maraming salamat, Vegapunk. Pero pag gumaling ang anak ko, masaya kong tatanggapin ang kapalaran ng buhay ko. Agad na naluha si Vegapunk, at maski si Kizaru ay nalungkot sa mga nangyari. Kaya tinanong ni Saturn kung gaano katagal ang paggagamot sa anak ni Kuma at ang tuluyang pagpuksa sa kaluluwa't isip ni Kuma. Sinabi ni Vegapunk, kay Bonnie, 1.5 taon. Kay Kuma naman, 2 taon. Laking ginhawa ni Kuma dahil aabot siya sa 10 kaarawan ng anak niya. Kaya sinabi ni Saturn, kapag gumaling na ang anak mo, magsisilbi siyang hostage. Kukunin muna namin siya hanggat hindi ka pa tuluyang nagiging robot. Kaya sinabi ni Kuma, hindi ko kayo tatakbuhan. Pero tumanggi si Saturn at sinabing, pag wala ng isip at kaluluwa si Kuma, saka lang namin bibigyan ng kalayaan si Bonnie. Muling nagreklamo si Vegapunk. Ibig sabihin, hindi pa rin makikita ni Kuma ang anak niya kahit sa huling mga sandali niya. Sumagot si Saturn, kapag nilabag niya ang sinabi ko at nakipag-usap o nakipagkita siya sa anak niya, gagawin naming alipin ito at pahihirapan. Kaya agad sumigaw si Kuma. Pangako, hindi ko na siya makikita kahit kailan. Sabay hingi ng pabor. Ayoko malaman ni Bonnie ang tungkol sa sakit niya at sa pagiging hostage niya. Kaya, kesa ikulong niyo siya, dalhin niyo na lang siya sa Sorbet Kingdom. Para payapa siyang makapagpahinga at lumaki. Kapag ginawa niyo yun, gagawin ko kahit anong sabihin niyo. Agad naman pumayag si Saturn sa sinabi ni Kuma. Paglabas ni Kuma, agad siyang niyakap ni Bonnie. Nagsinungaling si Kuma at sinabi, anak, hindi tayo aalis dito dahil mukhang may sakit din ako at ginagamot. Dahil dito, sumaya si Bonnie. Sa loob ng 1 buwan, magkasama lang sila ng papa niya. Sa kabilang banda, stress na stress si Vegapunk sa mga pinapagawa sa kanya ng world government. Pagkatapos ma-check up si Bonnie, agad niya itong inaya maglaro si Sentomaru. Pero tumanggi si Sentomaru dahil busy siya. Ngunit nang makita niyang malungkot si Bonnie, napilitan siyang pumayag. Sa kabilang banda rin, unti-unti nang ginagawang robot si Kuma. Pero kahit palapit na ng palapit ang huling mga araw niya, pinipilit pa rin niyang maging masaya at sinusulit ang bawat oras na magkasama sila ng anak niya. Dahil dito, kahit papaano ay sumaya si Vegapunk dahil sa pagmamahala nilang dalawa. Masayang-masaya si Bonnie dahil sa wakas, halos araw-araw na silang magkasama ng papa niya. At masayang-masaya si Bonnie dahil napakaraming pagkain. Kaya nagsalu-salo silang lahat at nag-enjoy. Sabay sinabi ni Bonnie Kuma na gawin nila ang Nika dance, pero ayaw rin nila na sila lang ang sumaya, gusto nilang lahat ay maging masaya kagaya ni Nika. Pero si Sentomaru ay nakaupo lang. Kaya nilapitan siya ni Kizaru at sinabing, ano ka ba, Sentomaru? Ang killjoy mo naman. Wala siyang choice, kaya napilitan si Sentomaru na sumayaw din ng Nika dance. At sobrang nag-enjoy silang lahat. Paglipas ng 6 na taon, masaya si Vegapunk dahil unti-unti nang gumagaling si Bonnie. 1 taon na lang ang hihintayin at tuluyan na siyang gagaling. Sinabi ni Bonnie bago siya umalis. Pwede ba akong bumisita dito pag magaling na ako? Masaya namang umoo si Vegapunk at hinatid na ni Kuma ang anak niya sa Sorbet Kingdom, kung saan masaya silang win-welcome ng lahat dahil napakatagal nilang nawala. Nagyabang si Bonnie. Makakalabas na ako pagkalipas ng 1 taon dahil gagaling na ako. Masaya ang lahat para sa kanya at sinabi nila. Matutupad na rin ang sinabi mong makakapaglakbay ka bago ka mag 10 years old. Kaya naman pinagkatiwala ni Kuma sa kanila ang anak niya, dahil matagal daw siya mawawala. Nagtanong si Bonnie, na naman, gaano katagal? Pero pinanggako ni Kuma na magsusulat siya ng maraming liham kay Bonnie, kaya agad gaman ang loob ng bata. Sabay sabi niya,
Pag gumaling ako, maglalakbay tayo sa karagatan at makikita ang magagandang lugar ng magkasama. Masayang-masaya si Bonnie, pero sa loob-loob ni Kuma, malungkot siya. Dahil yun sana ang gusto niyang gawin, pero alam niyang malabo na. Natigil ang sandali nang magsalita ang isang Cypherpol agent na undercover bilang doktor. Ang layunin lang nila ay bantayan si Bonnie at siguraduhin na hindi niya muling makikita ang kanyang ama. Pero hindi gusto ni Bonnie ang aura ng mga ito. Sabay babala kay Kuma ng agent na, sa isang iglap, kaya naming wasakin ang leeg ni Bonnie kapag hindi ka sumunod. Kaya agad lumapit si Kuma kay Bonnie at mahinahong sinabi, "Maraming salamat, Bonnie, dahil pinanganak ka." Sabay himas sa ulo ng kanyang munting anak, ang tanging kaligayahan niya. Pagkatapos nito, tahimik siyang umalis, at walang kam-alay-malay si Bonnie na yun na pala ang huli nilang pagkikita. Lumakad palayo si Kuma, pinipigil ang kanyang luha at mabigat na damdamin. Lumipas ang mga buwan, naging warlord si Kuma at naging masunurin sa world government. Iba't ibang pirata ang nabigla at natuwa sa pagkalat ng pangalan ni Kuma sa buong mundo. Maski sila Ace ay nabigla sa balita, habang si Boa Hancock ay walang pakialam, at si Gecko Moria naman ay naging interesado sa kapangyarihan ni Kuma. Sa kabilang banda, ang kalmadong dragon ay biglang naging seryoso, may halong galit sa kanyang mga mata. Ang mga miyembro niya ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari, at sinabing, imposibleng sumali si Kuma sa ganyang klaseng mga tao. At sa likod ng ingay ng pangalan niya, patuloy siyang nagsusulat ng mga liham, ikinukwento niya ang kanyang mga paglalakbay para malaman ito ng kanyang anak. Pero sa kabila ng kanyang masayang araw, may biglang inutos na misyon sa kanya, isang misyon sa isang isla sa East Blue. At sa loob ng islang yun, naruroon ang isang bata, ang anak ng kanyang dating kapitan, si Monkey D. Luffy. Grabe, ano kaya ang misyon ni Kuma sa lugar na ito? Nakaka-excite ang mga susunod na mangyayari. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.